Ang kwentong ating mapapakinggan sa araw na ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kokoy. Nangyari taong 1980 sa lugar ng Lipata, Isla ng Lapinig, Bohol. Okay, so yon, bago natin ituloy ang kwento mga kabaryo, sa mga nais ng gamit, pampaswerte sa negosyo, sa buhay-buhay, sa pamilya, sa pag-ibig, sa pera, pwede nyo kaming i-message, no? Nandyan sa description yung link ng ating TikTok shop. Magpo-post na rin tayo ng mga gamit this week. So, antabayanan nyo na lang mga kabaryo. Yun lang naman. Balik na tayo sa kwento. Sa mga panahong ito, ay nasa edad 30 na itong si Kokoy. Binata at palakaibigan. Minsan sa inuman, may pangyayaring hindi inaasahan. Ang masaya sanang inuman ng magbabarkada ay nauwi sa asaran at humantong sa kamatayan. Nakapagbitiw kasi ng hindi magandang biro itong si Kokoy at lingid sa kanyang kaalaman ay dinibdib ito ni Victor, ang natamaan ng biro. Nagpaalam lang naman ito saglit at pagbalik nito ay may dala na itong isang talibong at agad na sinugod ang binata. Mabuti at nakailag ang binatang si Kokoy. Nagsipulasan ang mga kainuman dahil sa nagwawalang si Victor. Ayaw sanang lumaban ni Kokoy kaso naipit na siya sa sitwasyong iyon. Mamamatay siya kung hindi siya lalaban. Dumating ang punto na nasalo niya ang kamay ni Victor at sa kanilang pag-aagawan sa talibong ay aksidenteng tumarak ito sa tagiliran ng nagwawalang lalaki. Bahagyang tumigil ang mundo ng lahat habang napapatikluhod na si Victor. Sa takot at pagkataranta ay tanging pagtakbo na lamang ang nagawa ng binata. Humingi naman siya ng tulong sa pamilya pero wala din itong nagawa sa takot na baka balikan sila ng pamilya ni Victor. Kilalang manlalason sa buong Samar ang pamilya nito at tiyak na hindi sila sasantuhin. Kaya naman mas minabuting patakasin na lamang itong si Kokoy. Naglikpit lang ng iilang gamit si Kokoy at ibinigay ng ina ang natatanging ipon nito para sa pagtakas ng anak. Mangiyak-ngiyak naman si Kokoy na nagpaalam sa kanyang pamilya. Masakit man para sa mga magulang pero ito lang ang alam nilang paraan upang manatiling buhay ang kanilang anak. Hindi pa man bumababa ang araw ay nakalayo na itong si Kokoy sa kanilang baryo. Wala na siyang ideya kung ano na ang nangyari. Pero isa lang ang sinigurado niya. Pinaglalamayan na ngayon si Victor. Ito ang kwento ng dumating siya sa bahay ng kanyang tiyuhin na itago natin sa pangalang si Emong. Kapatid ito ng kanyang ama. Mukhang hindi madali ang napasukan mo, Koy. Tiyak, pinaghahanap ka na ngayon ng kapulisan. Pero kilala kita at naniniwala ko na wala kang kasalanan. Kaya hanggat sa makakaya ko, itatago kita dito sa Isla ng Lapinig. Bihira lang ang napapadpad dito. At sigurado naman ako na hindi kakanta ang kapatid ko tungkol sa lugar na ito. Maraming salamat po, Tiyo Emong, at pinatuloy niyo po ako dito. Wala na po kasi talaga akong maisip na mas malayong lugar na pagtataguan. Pangako po, Tiyo, hindi ako magiging pabigat sa inyo. Alam ko naman yung Kokoy. Pero sana natuto ka na sa nangyari. Bawas-bawasan mo ang pakikisama sa mga barkada. Kahit sabihin pa natin na kaibigan mo yan, may natatanging ugali pa rin ang bawat isa. Oo nga po eh. Hindi ko talaga akalain na magagawa yun ni Victor nang dahil lang sa biruan. Sumalangit nawa. Pero mukha yatang mag-isa lang kayo, Tiyo. Nasaan po ba si Darius? Halos mag-iisang taon nang wala dito ang pinsan mo, Kokoy. Katulad mo, tumakas din. Talaga po, Tiyo Emong? Nakapatay din po ba siya? Oo, Kokoy. Pero hindi tao.
kundi isang aswang, ang prinsipe ng gabunan. Gabunan? Alam ko po ang laing yan. Di ba po delikado ang mga aswang na yan? Kaya papaano po siya napaslang ni... Sinasabi ko na nga ba? May abilidad ang pinsan ko. Naalala ko po kasi noong binatilyo pa kami. May kakaiba siyang ginawa pero hindi niya inaamin. Kitang-kita ko po ang pagtulak niya sa malaking bato doon sa ilog sa Samar. Kokoy, tumakas si Darius para mailigtas ako. Alam niya kasi na kapag nanatili pa siya dito, tiyak matutundon din siya ng mga kamag-anak ng gabunan at ayaw niyang madamay ako. Kaya kahit labag sa kalooban ko, hinayaan ko na lamang siya. Pero bakit hindi na lang po kayo sumama sa kanya, Tio Emong? Alam mo, Kokoy, sa landas na tinatahak ng anak kong si Darius, magiging pabigat lamang ako sa kanya. Ayokong makadagdag pa sa kanyang isipin at isa pa, hindi ko maiwan ang maliit na negosyong pinaghirapan namin ng nasira kong asawa. Ganun naman po pala. At dahil nandito na po ako, Tio, pwede ko po ba kayong tulungan sa pagdadaing? Kaya ko din po mangisda. Di ba umaangkat pa po kayo ng mga isda sa iba? O na lang po ang mga isda para sa gagawin ninyong daing. Abay, magandang ideya iyan, pamangkin. Nagulat man ako sa biglaang pagsulpot mo. Pero masaya ako dahil may makakasama na rin ako. Hindi ko kasi alam kung kailan babalik ang pinsan mo. Matanda na ako, Kokoy. Sana man lang bago tumiklop ang aking araw, ay muli ko siyang makita. Huwag ka pong magsalita ng ganyan, Tio. Malakas pa po kayo at alam kong magkikita pa kayo ni Darius. Pero mabalik nga po doon sa gabunan. May mga aswang pa rin po ba dito? Simula noong napaslang ni Darius ang prinsipe ng mga demonyong yon, wala na akong nabalita ang kababalagan sa baryong ito. Bakit, Kokoy, natatakot ka ba? Tio, sino naman po ba ang hindi matatakot sa gabunan? Oo, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Pero ayon po sa mga naririnig ko, kakaiba daw ang gabunan. Mas malakas kumpara sa ibang uri ng aswang. Huwag mo nang intindihin yung, Kokoy. Ang mahalaga, ligtas ka dito. Basta makisama at maging mabait ka lang sa lahat. Pero hanggang kailan mo babalak na manatili dito? Tiyak akong nalulungkot na ang nanay mo ngayon. Hindi ko pa po alam, Tio. Baka 1 o 2 taon. Kung babalik man po ako ng Samar, hindi upang manirahan kundi kukunin ko silang lahat. Wala akong tiwala sa mga kamag-anak ni Victor. Kung ganoon ay sana magtagumpay ka sa mga binabalak mo at humingi ka ng tawad sa itaas. Siya ang mas higit na nakakaalam ng lahat. Makalipas ang ilang araw, ay nakadiskarte naman ng bangkang palaisdaan itong si Kokoy. Nakuha niya ito mula sa ibinibentang bangka, ngunit nakiusap siya na huhulugan na lamang niya ito sa loob ng ilang buwan. Natuwa naman itong si Emong dahil malaking tulong ang magkaroon ng sariling bangka. Pagsapit ng hapon ay nagtungo sila sa palengke upang mamili ng kagamitan sa pangingisda. Hindi na kasi bago kay Kokoy ang trabaho dahil sanay siya nito sa lugar na kanyang pinagmulan. Sa halos 1 buwan ay nakikita na ang paglago ng negosyo nilang magtiyo. Sa pagtutulungan at sa matinding pagsisikap ni Kokoy ay nagbunga na ang lahat. Ngunit sadyang hindi magiging masaya ang lahat sa taong nagtagumpay. Si Buboy, isang magdadaing din na noon ay malakas kong kumita. Nakaramdam na ito ng pagtumal ng kanyang benta. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang katapat nitong si Emong. Pero doon din ito nagkaroon ng galit sa pamangkin nito. Gawa na rin sa katandaan ni Emong ay halos si Kokoy na ang gumagawa ng lahat. Magaling makisama at dumiskarte sa mga mamimili itong binata. Naging matunog agad ang binata sa lugar, bagay na ikinabahala naman ni Emong. Subalit, hindi naman nag-aalala si Kokoy dahil sobrang layo niya na sa Samar. Hanggang sa isang hapon, papauwi na siya mula sa palengke. Bit-bit ang biniling inihaw na manok.
Paborito ito ng kanyang tiyuhin, kaya naman masaya siyang inihanda ito sa hapunan. Ngunit may isang malaking lalaki ang humarang sa kanya. Si Buboy. Masama ang tingin nito sa kanya, pero naging magalang naman si Kokoy at ngumiti pa itong bumati sa kanya. Isang matalim na titig naman ang ipinukol sa kanya at nagsalita ito ng pagbabanta sa binata. Nangatwira naman si Kokoy na mayroong paggalang. Ayon pa sa kanya, wala siyang intensyon na pabagsakin ang negosyo ni Buboy. Sa katunayan, sa mga oras lang niya nalaman na magdadaing din pala itong si Buboy. Subalit matigas pa rin itong si Buboy at mga masasakit na salita na ang lumalabas sa bibig nito. Nagtimpi lang naman si Kokoy at hindi na lamang sumagot. Maingat naman itong naglakad papalapit kay Buboy at nagpaalam ng maayos. Ngunit isang sapak ang bumakat sa kanyang pisngi. Halos mawala ng ulirat si Kokoy sa lakas ng kamao ng lalaking yon. Bahagyang umikot ang paningin at kumuntikan pa siyang mapasubsob sa lupa. Kapag hindi mo pa itinigil ang negosyo ninyo, hindi lang yan ang aabutin mo at baka idamay ko pa ang tiyuhin mong matanda. Samantala, sa narinig ni Kokoy na idadamay ang taong kumupkup sa kanya, ay dito na siya nag-init. Habang nakatalikod ay buong lakas niyang inipon ang enerhiya sa kanyang kamao at agad na isinuntok ito kay Buboy. Sapul sa dibdib ang lalaki, dahilan upang mapatras ito. Bago pa man siya makabawi ay humarurot na ng takbo itong binata. Humihingal siyang dumating sa bahay ng tiyuhin. Kunot no naman na nagtanong itong si Emong kung ano ang nangyari. Nang mailahad ang lahat, napapailing na lamang ang matanda. Humingi naman ng paumanhin si Kokoy dahil nadala lang ito ng bugso ng damdamin. Tinapik naman ni Emong ang balikat ng pamangkin at nagwikang kakausapin niya bukas si Buboy upang hindi na lumaki ang gulo. Kinabukasan ng umaga, hindi pa man nakapag-almusal, ay binulabog na sila ng isang malakas na sigaw. Galit na galit si Buboy kasama ang 3 kamag-anak nito. Pinigilan naman ni Emong si Kokoy na lumabas ng bahay bagkus siya ang humarap dito at humingi ng paumanhin. Habang narinig at nakasilip sa siwang, gigil naman itong si Kokoy dahil ang tiyuhin pa niya ang nagpakumbaba at humingi ng dispensa. Sila na nga ang ginigipit. Sila pa ang humingi ng paumanhin. Bagay na ikinakulo ng dugo ng binata. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili dahil ayaw niyang madamay ang matanda. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na din ang grupo ni Buboy ngunit nag-iwan ito ng banta. Nais nitong maghanap na lang ng ibang kabuhayan ang matanda at wag na siyang kalabanin sa pagtitinda ng daing. Sa pag-alis nila ay bakas sa itsura ni Emong ang pangamba. Labis naman na naawa si Kokoy sa tiyuhin at niyakap niya ito. Ngunit hindi naging pabor si Kokoy sa balak ng matanda. Plano kasi nito na itigil na ang pagtitinda ng daing at maghanap na lang ng ibang pagkakakitaan. Pumalag naman dito si Kokoy dahil nakakapanghinayang nabibitawan nila ang negosyong lumalakas na. Papaano na ang kanilang mga suki at mga naging kasunduan na magiging supplier sila ng daing sa iilang tindahan. Lubos naman na nakiusap si Emong dahil ayaw nito ng gulo. Sila na lang ang magpaparaya. Mabigat at labag man sa kanyang loob, ay wala nang nagawa itong si Kokoy kundi sundin ang kanyang tiyuhin. Malungkot naman si Kokoy habang pinagmamasdan ang mga papag na pinagpapatuyuan nila ng mga isda. Matinding panghihinayang. Ito na sana ang paraan upang makaipon siya at makuha na ang pamilya na naiwan sa Samar.
Makalipas ang ilang oras na pag-iisip ay kinausap niya ang tiyuhin at sinabing ipagpapatuloy niya ang pangingisda at ipagbibili na lamang ito sa mga tindera sa palengke. Kahit alam niya na mahihirapan sila pero wala na silang pagpipilian pa. Isang araw nun, bitbit ni Kokoy ang timba na naglalaman ng mga isdang hindi na ibenta sa palengke. Sobrang laking agwat ng kita kumpara sa kanyang pagdadaing. Pero umasa ang binata, nalalago din ang pagbebenta niya ng mga sariwang isda. Konting tiyaga at diskarte ang kailangan niya lang. Hanggang sa muli niyang nakita si Buboy na nakatayo sa tabi ng daan. Ang bahaging ito ay walang kabahayan at tila ba napakatahimik ng lugar. Ano yan, Kokoy? Bilas ang isda? Ano pa ba ang kailangan mo? Nagparaya na nga kami, di ba? Wala naman. Natutuwa lang kasi ako sa pagmumukha mo eh. Nanggigitata ka na at amoy hasang. Pero mabuti naman at itinigil niyo na ang pakikipagkumpetensya sa akin. Dahil kung hindi ay sa hukay talaga kayo pupulutin at uunahin ko pa ang tiyuhin mo hukluban. Pwede ba, Buboy? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng tiyuhin ko. Wala kang karapatan. Hindi ka na naawa sa matanda. Kung hindi lang siya nakiusap sa akin. At ano, Kokoy? Ano kung hindi? Kakalabanin mo ako? Gigil naman ang mga titig ng binata dahilan upang maudyok si Buboy na saktan ito subalit mabilis na nakailag ito at halos mawala ng balanse itong si Buboy. Gawa na rin sa inis ng binata ay umakto pa ito ng paghamon sa nagagalit na lalaki. Nagkainitan at nagkaroon na ng palitan ng mga suntok. Subalit ni isa ay hindi nakatama itong si Buboy. Hindi niya matanggap na ang isang maliit na lalaki ay tila pinaglalaroan lang siya. Naging katawa-tawa ang itsura ni Buboy sa mga sandaling yon. Hanggang sa napagod itong si Buboy. Napaupo na lamang ito sa lupa habang duguan ng pagmumuka. Ngumisi naman itong si Kokoy habang umaalis sa lugar. Pero lingid sa kalaman ng binata, may kakaibang bagay na palang binabalak itong si Buboy. Sa kanyang pag-uwi ay inilahad niya ang lahat sa kanyang tiyuhin, bagay na ikinabahala nito ng gusto. Nangatwira naman si Kokoy sa mga oras na yon. Ayaw niya nang ilulugmok pa sila ng gusto. Wala nang nagawa pa itong si Emong. Alam niya na malaking gulo ang pinasukan ng kanyang pamangkin. Wala na siyang naisip na paraan, kundi ang paalisin ito sa kanyang puder. Ipinaliwanag niya dito na ito lang ang tamang paraan upang makaiwas sa gulo. Nalungkot naman itong si Kokoy dahil puro na lang gulo ang hatid niya sa tahanang napupuntahan niya. Sa kagustuhang ayaw din niyang madamay ang tiyo ay pumayag na siyang umalis. Inabisuhan siya ni Emong na magpunta ng Tagbilaran, doon pa sa isa nilang kamag-anak. At heto na nga, pinili niyang umalis ng baryo ng gabi. Ngunit sa hindi inaasahan, ay dito naranasan ni Kokoy ang kakaibang pag-atake. Habang binabagtas niya ang madilim na daan, tanging flashlight lang ang nagsisilbing liwanag. Nakakarinig na siya ng mga nakakakilabot, tulad ng iyak ng sanggol, mga mahihinang pag-atungal. Nagtataka siya dahil wala namang ganito noon. Laking gulat pa niya dahil ang iyak ng sanggol ay tila sumusunod sa kanya. Wala na siyang ibang naisip kundi tiyanak. Binilisan niya na ang mga hakbang at pinakiramdaman ng gusto ang paligid. Hanggang sa unahan, natamaan ng kanyang ilaw ang isang maitim na usok na unti-unting nabubuo, ang imahe ng isang matandang lalaki. Napahinto siya at nagkunwaring normal na nilalang ang nakita. Binati pa niya ito, ngunit malamig na ihip ng hangin ang itinugon ng nilalang.
Napahakbang na patras ang binata hanggang sa biglang kumapit sa kanyang paa ang isang maliit na nilalang. Isang tiyanak ang sumunggab sa kanya dahilan upang mabilis nitong dinampot at inihagis. Pati ang flashlight na hawak niya ay naihagis din niya. Kumaripas naman siya ng takbo at narinig niya ang tila kabayong humahabol sa kanya. Naaninag niya ang isang nilalang na kung tawagin ay tikbalang. Halos kumawala na ang kaluluwa ni Kokoy sa sandaling yun. Habang ang matandang lalaki ay lumulutang sa ere at nakasunod sa kanya na tila tumatawa. Pakiramdam ni Kokoy ay katapusan niya na sa mga oras na yon. Sa tindi ng habulan, tensyon at takot ay tila namanhid na ang katawan ng binata. Hanggang sa isang kamay ang dumikwat sa kanyang likuran. Ramdam nito ang matatalas na kuko na bagay na labis nagpapahina sa binata. Pakiramdam niya ay humina ang galaw ng lahat. Bumagsak siya sa lupa at kahit madilim ay naaninag niya ang imahe ng matandang lalaki na may mahabang tungkod. Sinakal naman siya nito at pilit na inililigtas ang kanyang sarili. Hanggang sa itinaas ng matanda ang kanyang kanang kamay na may matatalas na kuko upang itarak sa binata, ngunit may biglang napakalakas na nilalang ang bumangga sa matanda dahilan upang magpagulong-gulong ito sa lupa. Madilim man ang paligid pero naaninag ni Kokoy ang isang imahe ng lalaki na nakikipaglaban sa mga maligno sa paligid. Tulad ng tikbalang, tiyanak at iba pang laman lupa. Sa bawat kumpas ng kamay ng matanda ay may mga malignong naglalabasan sa lupa. Pero hindi naglaon. Natalo ito ng lalaki. Nakita naman ni Kokoy na isa-isang kinain ng lupa ang mga maligno at ang matanda ay naglaho. Matapos nagpalabas ito ng itim na usok. Nasa lupa pa rin ang binata habang gulat na gulat sa bilis ng mga pangyayari. Ilang saglit pa ay sinilaban ng lalaki ang bahagi ng damuhan, kaya naman unti-unting lumiwanag ang paligid. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay kay Kokoy upang makatayo ito. Ayos ka lang ba, Kokoy? Darius, ikaw na ba yan? Mukhang hindi ka gusto ng mga kaibigan mo ah. Kilala mo ba ang manggagaway na yon? Ano? Manggagaway ang matandang yon? Hindi ko alam kung bakit ako inaatake nila. Mas mabuting umalis na tayo dito. Siya nga pala, Darius. Kailan ka pa dumating? Habang naglalakad ang magpinsan ay dito kwento ni Darius ang kanyang pagbabalik. Ayon sa antingero, sabik na siyang makita ang ama at naging banayad naman ang kanyang paglalakad nang may napansin siyang kakaiba sa hangin at dito niya na natuntun ang manggagaway na hinahabol si Kokoy. Nagulat na din siya kung bakit nasa lugar nila itong si Kokoy. Gumanti naman ng salaysay itong binata. Maya-maya pa, nakita na nila si Emong at muling nasilayan ang anak nito. Naibahagi ni Darius na naninirahan siya sa isla ng Camotes at namuhay mag-isa, pero hindi pa rin itinigil ang pagtugis ng aswang. Sa hindi niya may paliwanag, para bang may nag-uudyok sa kanya na umuwi at heto na nga ang gulong kinasasangkutan ng kanyang pinsan. Naglabas naman ng saloobin si Emong. Awa at takot para sa kanyang pamangkin. Kahit mabigat sa kanyang loob na paalisin ito, wala na kasi siyang maisip na ibang paraan. At dito na nga pumasok ang naranasan ni Kokoy sa isang manggagaway. Napagtanto ng binata na bukod kay Buboy ay wala na siyang iba pang nakaalitan sa baryo. Tahimik naman itong si Darius at halatang nag-iisip. Kinabukasan, niyaya niya si Kokoy na mangisda.
Sa tulong nito ay naging doble ang kanilang huli. Imbis na ibenta sa palengke, ay pinigilan siya ni Darius. Ayon dito, simula sa araw na yon, itutuloy na nila ang naudlot na negosyo. May pangamba man pero inabisuhan ni Darius itong si Kokoy na huwag matakot dahil siya ang bahala. Sa loob ng ilang araw, naging kuryoso si Kokoy kung anong meron ng kanyang pinsan. Bukod sa alam niyang antingero ito, ay hanggang dito lang ang alam niya. Ngumisi naman si Darius nang matanong ng pinsan at nagwika ito ng, At yan ang sinukuan ng aking tangan, insan. Isang kapirasong kahoy na nagmula mismo sa kahoy ng sinukuan. Napakadelikado ng punong ito. Pero pag napasa kamay mo naman ito, kahit anong uri pa ng nilalang ay mapapasuko mo sa tamang usal at pananampalataya. Madadaig mo pa kahit pa ang pinakamalakas na aswang sa mundo. tanging pagkamangha na lamang ang namutawi sa binata. Habang nagpapatuyo ng mga isda, na ibahagi rin ito kung papaano niya natalo ang prinsipe ng mga gabunan sa kanilang isla. Hindi naging madali ang laban niya sa prinsipeng yon dahil parang sumuong siya sa butas ng karayom sa tindi at lakas ng puwersa nito. Aminado siya na hindi naubos ang lahat ng mga kampo nito, kaya siya umalis upang hindi madamay ang kanyang ama. Sa paglipas pa ng mga araw, dumating naman si Buboy sa kanilang bakuran. Naggalit na galit. Pinagdudurupan nito si Kokoy habang abala sa pagsasalansan ng mga natuyong isda. Hindi naman umimik itong si Kokoy hanggang sa nagulat na lamang si Buboy nang makita niyang lumabas mula sa bahay itong si Darius. Kilala kasi niya ang binatang anak ni Emong, ngunit imbis na matakot ay nagbabala pa ito tungkol sa kanilang kaligtasan. Dito na nabasa ni Darius na may kaugnayan si Buboy sa manggagaway na umatake sa kanyang pinsan. Hindi na nakipagsagutan pa ang antingero, bagkus inayaan lang nito ang kapitbahay hanggang sa tuluyan nitong makaalis. Bago pa lumubog ang araw ay nagsagawa na ng mga orasyon nitong si Darius. Umikot ito sa buong bahay ng 8 beses habang nag-uusal ng puder laban sa itim na mahika na taglay ng manggagaway. Para kay Darius, napakadali sa kanya na tapusin ang isa lamang manggagaway. Sa ilang beses niya nang nakaharap, ang ganitong uri ay sanay na siya sa taglay nitong maitim na mahika. Walang pinagkaiba ang manggagaway sa mangkukulam at mambabarang. Malakas sila sa espiritual, ngunit napakahina sa pisikal na laban. Gugulatin ni Darius ang mayabang na Buboy sa gagawin niya kung totoo nga na may kaugnayan sila sa manggagaway. Nang sumapit ang gabi, bandang 9:00, nasa kani-kanilang higaan na ang tatlo nang napansin ni Darius ang pag-iba ng ihip ng hangin. Animoy may sumisingaw mula sa kailaliman ng lupa at nagdudulot ng amoy alimuog. Yung tipong isang linggong nabilad sa matinding init ang lupa at biglang inulan. Agad nag-usal si Darius upang mabigyan sila ng proteksyon dahil labis na nagdudulot ng panghihina kapag pumasok sa sistema ang singaw na yon. Napangisi na lamang si Darius dahil alam niya nagawa nga ito ng manggagaway. Una niyang pinuntahan ang ama at dinala sa kwarto ni Kokoy. Inabisuhan niya ang mga ito na huwag lumabas ng bahay kahit anong mangyari. Ilang sandali pa ay banayad na lumabas ng bahay ang antingero. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang manggagaway na nagsasagawa na ng mahika at nagpapalabas na ng mga maligno mula sa mga punong kahoy at ilalim ng lupa. Naglakad naman ang binatang antingero patungo sa kinaroroonan ng manggagaway. Ang mga nilalang na sumugod sa kanya
ay nagmistulang mga sanga ng puno na pinagbabali ang buto sa isang hawak lamang. Tanging kamay at wala ni isang sandatang dala itong si Darius. Nakatutok lang din noon ang kanyang mata sa matandang nag-uusal ng mahika. Napanganga na lamang si Kokoy habang nakita ang ginagawa ng kanyang pinsan. Literal kasi na isang hawak ay bali agad ang buto ng kalaban. Ang iba ay nababalian pa ng leeg. Dito na lumutang sa ere ang manggagaway at mukhang tatakas na naman, ngunit inilabas na ni Darius ang mutya ng sinukuan. Dahilan upang manlaki ang mata ng matanda na may bahid ng takot. Tila may hindi makita na tali ang nagpatigil sa balak ng matanda. At sa mga sandaling ibinagsak niya ang mutya sa lupa, ay agad na bumulagta ang manggagaway. Animoy dumikit ang mismong mukha nito sa lupa. Isa-isa na ding naglaho ang mga nilalang na kampo nito. Hudyat na humihina na ang taglay nitong mahika. Hinawakan ng binata ang matanda sa leeg at pinaamin kung may nag-utos ba sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Nagmamakaawang umamin ang manggagaway na si Buboy ang nag-utos sa kanya, kapalit ng 2 batang iaalay niya sa demonyo. Sa mga narinig ng antingero ay napalitan ng galit ang emosyon. Isasakripisyo ni Buboy ang buhay ng mga inosente nang dahil lang sa inggit. Sa galit ni Darius ay dinampot niya ang matanda at walang awang inihampas sa lupa ng paulit-ulit. Pinulot niya ang tungkod nito, binali at ginamit iyon upang isaksak sa matanda. Bandang 11:00 na ng gabi, isang malakas na kalabog ang pumukaw kay Buboy at sa kanyang paglabas, nakita niya ang ulo ng manggagaway na nakasabit na sa haligi ng kanyang bakod. Halos mapaupo na lamang sa sahig ng balkonahe si Buboy hanggang sa nagpakita itong si Darius. At sa walang pag-aatubili, ang tungkod ng matandang manggagaway ay siyang ginamit ni Darius upang itarak sa dibdib ni Buboy. Walang kapatawaran sa kanya ang binabalak palang nagagawin ni Buboy na magsakripisyo ng 2 bata. Dito nagwakas na ang banta sa buhay nila Kokoy at Emong, ngunit hindi pa tapos itong si Darius. Isang araw, nagulat na lamang si Kokoy dahil nagyaya itong pinsan niya na magpunta ng Samar at aayusin ang anumang gusot na kinasasangkutan niya. Napapalunok na lamang si Kokoy dahil alam niya na hindi nito sasantuhin ang mga manlalasong iniiwasan niya. At di naglaon, naging tahimik na ang buhay ni Kokoy kasama ang pamilya at payapang namuhay sa isla ng Lapinig kasama si Emong, at dahil ito sa pagbabalik ng binatang sentensyador ng Prinsipeng Gabunan. Wakas. Okay, para sa akin medyo bitin yung kwento natin. Mas maganda sana kung mismong si Darius yung nagkwento nung karanasan niya, saka dun sa part na yung kinalaban niya yung Prinsipeng Gabunan, di ba? Napakatindi nun. Saka yun nga, alam naman natin na napakalakas nung mutya nung sinukuan. No? So, dun pa lang, wala na tayong masabi. Pero kayo, kung may komento kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos, siya nga pala yung TikTok shop natin this week or next week, baka ganon. Mag-update na tayo ng gamit. Pumunta lang kayo, nandyan sa screen natin yung mismong link, tapos sa description. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.